Good day everyone, I am Daisy Rosabali. For today's video, I wanna explain to you all about the design the database schema of a POS system that includes payroll monitoring for employee. So let's start. So this is my database schema. So sa database schema, may napaloob. So may categories, products, sales, sales items, employees, tsaka payments, and payroll. So, sa loob niyan, may mga laman yan. Yung ano niya, data type niya is mayroong primary key, varchar, and foreign key, also decimal, tapos text, date, time. So, papaliwanag ko ano nga ba yung decimal dyan. So, yung decimal is, ito yung data type na, kumbaga, nag-store siya ng exact values. So, yung primary key naman is yung ito yung column or columns na nagko-contain sa values unique na nag-identify siya sa bawat row ng table. So, ang foreign key naman dyan is yung, kumbaga, naglilink ng data sa table, tapos to the another table din. Yun yung primary key. So, yung varchar naman, yung varchar dyan is yung nagsistore lang ng character string ng variable. Yun yung purpose nila. Every table may field sila na or laman sila ng fields, yung tawag ng nilalaman ng table. So, pumunta naman tayo sa database schema diagram. Sa diagram niya, kumbaga, yung pagka-connect niya. So, yung categories niya, ito yung kanina na natin dun sa ito yung diniscuss ko kanina na sa una. So, yung categories, nagko-connect siya sa product, which is yung category ID nila. Yung category ID ng categories is primary key. So, yung sa products naman, yung category ID niya is foreign key. So, 1:many siya kasi yung categories is siya yung pinagkukunan ng siya yung puno na pagkukunan ng product. So, yung product mayroon ding sa sales item. So, yung sales item, yung product ID ng products, nagko-connect din sa product ID ng sales item. So, 1:many kasi yung product, siya yung pinagkukunan din ni sales item ng product ID. Kaya, foreign key yung sales item. Din, sa naman, sales, ito yung, kagaya ng category, ito yung, siya yung puno na pagbubungahan ni sales item. So, sales ID ng sales is primary key. So, sales ID naman ng sales item is foreign key. So, sa naman, sales to employees. So, yung sa sales, employee ID yung foreign key. Then, sa employees, employee ID niya is primary key. So, it means yung employee ID niya is siya din yung puno na siya din yung puno na pagkukunan ni sales dun sa employee ID para mag-connect sila. That's why na nag-connect. Tapos sa employee ID naman, employees to payroll naman, ito yung
pagka-connect din nila yung employee ID. From employee to a payroll. So, yung employees, siya yung puno, then bubungan na yung payroll. Ganon yun. Kaya 1:many. Yung employees is primary key, then yung employee ID naman is foreign key kasi ang employees kasi siya yung puno na hindi ni payroll. Ganon yun. So, pero sa naman dapat, yung kumbaga, may mga puno kasi yan, yung category, yung sales item, tsaka, basta pagka-connect mo yan, paano mo malalaman pag puno yung kapag siya yung primary key, kasi siya yung puno, tapos magbubunga siya na many. So, marami. Ganon yun. So, dito naman tayo sa MySQL script. Kumbaga, ito yung gagawa tayo ng papuntang database. So, ito nga yung sa pamamagitan ng ito yung create table na paggagawa natin ng create table. So, punta tayo yung database. Iyan yun, yung localhost PHP may admin. Yan tayo, paglalagyan natin yun. So, basta lahat ng sinabi ko kanina dun sa table, sa diagram, yan yung parehas lang yun, pero ginawa natin siya papasok sa database. So, ngayon, SQL-euro, tapos hindi natin din show natin yung database, which is yung dun sa pinakita ko kanina na localhost PHP may admin. So, i-use natin yung database. Save natin database. Tapos, dyan sa loob ng database, dito tayo mag-create ng table. Unahin natin yung category. Kasi dapat mauna yung category bago yung iba. Kasi siya yung puno ng product. So, unahin natin yung category. So, ayan yun. So, punta tayo sa database, then reload natin. Ayan yun, yung category. Ayan yung nagawa nating table. Yan yung table ng database natin. So, sa product naman tayo. Sa product din. Kumbaga, may ginawa na ako agad yan sa notepad para madali na lang siya. I-copy paste na lang. Kumbaga ganun. Wait. So, ulitin natin. Show muna natin yung table niya. Category tsaka product. Ayan yung dalawa. Ayan yun. Then, sa naman tayo, employees. Sa employee, unahin muna natin yung employee bago sales ID, sales, ganun. Copy natin. Then, punta tayong sa shell. Paste. So, nag-row na siya. Show natin ngayon yung table niya. Show natin yung table ng database. So, ayan. And, punta tayo sa database. Sa localhost PHP may admin. Then, ayan. Nag-query naman siya. Then, basta, anuhin na lang lahat. Tapos, pagkatapos niyan, kasunod si sales. Bago yung sales item. Siya yung puno ng sales item. Copy, tapos paste natin din. Enter. Yun, nag-row siya. Show table natin. Ayan. Then, i-reload natin. So, ayan. Nagpupunta naman dyan sa database. So, sa sales ID sales item naman tayo.
Copy paste lang natin para mas mabilis kasi pag gumawa sa notepad, para copy paste lang natin. So, ganyan na lang gagawin. Lagay mo sa notepad, then copy mo, paste mo lang sa shell. Then, magpupunta yun sa, basta sunod-sunodin mo lang yung uunahin mo yung puno bago yung pagbubungan. Yung, kumbaga, yung root ng pagkukunan niya ng table or yung connection niya, mas dapat mauna yung root na pagkukunan niya nga. So, yun. Ganun na lang gagawin sa lahat ng ginawa ko na table kanina dun sa una. Ipapasok mo lang sa database, sa PHP My Admin. So, yun. Nagana naman lahat. Basta, sundan mo lang yung kung sino mauuna. Ayun lang yung kasi pag uunahin mo yung product, wala ka pang category ID. Di yun gagana kasi root kasi, pinagkukunan kasi ni product yung category ID, yung categories. So that's why unahin natin yung categories bago yung product. So ayun lang yun. Thank you for watching.